Naimbag nga aldaw kinyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Time check po muna tayo. 2:55 in the afternoon, August 25. Naiinip na po kasi ako. Hindi ako makapag-vlog dahil hinihintay ko yung susugod daw na 8 million na KOJC members dyan sa Malacanang at hindi daw sila aalis at lahat ng pintuan at gate ng Malacanang ay haharangan nila. At hindi daw sila aalis hanggat hindi bumababa si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. So naiinip na po ako kaya sinimulan ko na tong vlog ko dahil maya-maya po magsisimba na kami dyan sa Gateway 2 dahil sa ako po ay isang Romano Katoliko kaya Sunday po ang aming pagsimba. Doon po sa mga ibang relihiyon, meron po silang mga araw na kanilang pinagsisimbahan pero ang bottom line po niyan, iisa lang po ang aming pinagsisilbihan at sinasambang Diyos, ang ating Diyos Ama at ang kanyang anak na si Hesukristo. Hindi po tulad nito mga KOJC na to na ang Diyos nila ay si Apollo Kibuloy. So ano ang laban nila sa ating mga Kristiyanong totoo? Matatawag ba natin Kristiyano yung mga KOJC members na yan? So doon sa mga nagpupumilit na itong grupo ni Apollo Kibuloy ay Kristiyano, hindi po. Paano magiging Kristiyano yan kung si Kibuloy ang Diyos nila at sinasabi ni Kibuloy na siya ang panibagong Kristo, na siya ang the way, the truth, and the life. At hindi po tayo makakarating sa langit kung hindi dadaan kay Kibuloy. At diyan natatakot ang mga DDS, katulad ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte, ni Amy Marcos, ni Bato de la Rosa, ni Bongo, at lahat po ng mga makakibuloy. Yung mga nagtatanggol kay Kibuloy, kahit na alam nila na mali na po yung kanilang ginagawa na pinagtatanggol ang isang taong akusado. Again, inuulit ko, si Kibuloy po ang naghamon na dalhin sa korte ang kanyang mga kaso. Pero nung isinampa na sa proper courts, nagtago bigla. So itong ating mga kapulisan ay ginagawa po ang kanilang trabaho. Pero dito sa mga pro-Kibuloyans, purely harassment daw ang ginagawa ng ating kapulisan. Siguro nabasa nyo na yung statement ni ex-President Rodrigo Duterte, yung statement ni Amy Marcos, si Bato de la Rosa nga nagpunta pa mismo sa KOJC compound. Kung tutuusin, anong ginagawa niya doon? Namumuliti ka. Senador siya ng bayan. Hindi siya senador ng mga KOJC members lang. And as usual, nagsalita na rin at naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte. Pero pagdating sa mga importanteng mga issue, no comment siya. Bago po natin basahin yung portion ng statement ni VP Sara, basahin po natin itong Integrated Bar of the Philippines Davao City Chapter. Ito po ay tungkol sa recent events surrounding the implementation of an arrest warrant against Pastor Apollo C. Kibuloy et al. And I read, the Davao City chapter of the Integrated Bar of the Philippines calls for and insists upon respect for the rule of law and sobriety in its application. This applies to our law enforcement officers implementing warrants of arrest as well as the subjects thereof and the people affected by the implementation. To be clear, law enforcers, such as the elements of the Philippine National Police, have the authority and duty to obey the orders of our courts. This includes the implementation of warrants issued by courts for the arrest of persons who are under a criminal indictment in court. There are, however, limits imposed by law on what can and should be done in the exercise of this duty and authority. Ito po, pakinggan natin mabuti. If the police have good basis to believe that a person to be arrested is inside a certain place, they have the right to enter the place and even to break into such place if refused admittance after announcing their authority and intention. However, after conducting a search for the person or persons to be arrested within a reasonable period of time, the police do not have the authority to occupy the premises or exclude any lawful occupant thereof from free entry and egress therefrom. Likewise, the use of violent force is allowed only when the police officers are themselves exposed to the danger of bodily harm in the exercise of their functions. In any case,
the degree of the force must always be proportionate to the amount of danger. On the other hand, the occupants of such a place are also duty-bound by law to allow the police to exercise their authority. Attempts to stop or hinder the lawful exercise by the police of their mandate to implement a warrant of arrest may result in criminal liability for obstruction of justice or worse if any act of violence is committed. The subjects of any warrant of arrest are also duty-bound to abide by the orders of our courts and thus should surrender peacefully so that our judicial system can perform its function and the judicial process can be applied in the course of law. Nonetheless, any accused in any criminal case may avail of any and all of the available legal remedies to protect his or her interests and enforce his or her rights. All of this is part of due process under the law. Ultimately, it is our courts that have the authority and obligation to ensure the proper implementation of our laws and to strike a proper balance between the duty and authority of the state through its agents and the rights of any accused under our laws and our Constitution, as well as those of innocent persons who may be caught in between. We must abide by the rule of law because the consequence of failing to do so will be chaos in our society and violence against our citizens. So ito, para sa akin, patas ito. Sinasabi yung side ng mga law enforcements at sinasabi yung sides ng mga taong nasa loob ng KOJC. Pero sa tingin ninyo, kahit sabihin mong 1,000, 2,000 yung mga kapulisan doon, nagkaroon po ba ng violence? Nakita ba natin na gumawa ng hindi kanais-nais ang mga polis? Nanakit ba sila? Namaril ba sila? Unfortunate na meron pong isang inatake sa puso at ang balita ko ay nasawi. Pero hindi po mangyayari lahat ng kaguluhan na yan kung sumusunod itong si Quiboloy sa due process of law. At itong mga opisyalis natin ay hindi makialam. Halatang halata kasi that they are lawyering for Quiboloy, na pinagtatanggol nila ang isang tao na kailangan humarap sa batas dahil yun po ang isinasaad sa ating batas. Pero anong ginagawa ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte, ni Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa at lahat na po sila? Akala ba nila they are above the law porque senador sila, porque ex-president sila, porque vice-president sila, kayang-kaya nilang paikutin ang batas? Hindi po yata ganun yan eh. At akala ko itong mga taong ito ay may sinumpaang tungkulin para sa lahat ng Pilipino, hindi po para sa isang grupo lang. So sana, kung binabasa natin yung statement nito mga pro-Quiboloy sa to na nagtatanggol kay Apollo Quiboloy, ito, intindihin din natin itong sinabi ng Integrated Bar of the Philippines Davao City Chapter. At kayo na ang humusga kung napanood yung videos sa nangyari dyan sa KOJC compound at kayo na ang tumingin. At makikita nyo, sino po ba ang lumalabag sa batas? So itong mga taong nagtatanggol kay Quiboloy, isa na rito si Amy Marcos. Please, Senator Amy, umalis ka na sa ticket ni President Bongbong Marcos sa senatorial slate sa 2025. Hindi ka na bagay dito. Diyan ka sa mga Dutertes. Diyan ka sumama sa senatorial slate nila dahil diyan ka nababagay. Sa bagay, kahit na sumama ka at hindi ka umalis sa slate ni President Bongbong Marcos, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Hindi kami magtataka kung one of these days, you will be singing the same tune as VP Sara. At kung mapapansin nyo, si Vice President Sara Duterte ngayon, parang yumayabang naman na ng husto. Akala niya siya ang magsasalba sa buong Pilipinas. Akala niya siya ang kasagutan sa lahat ng problema ng bansa. Hindi Ang nangyayari, you became part of the problem. Hindi ka na lang sana naging Vice President. At tulad nga ng sinabi mo, hindi ka namang kawalan kung alisin ka bilang Vice President. Do the right thing. Para pwede ka nang kumuda ng kumuda. Mag-resign ka na bilang Vice President. At si Amy Marcos and the rest of the senators na mga tagapagtanggol ni Apollo Quiboloy, umalis kayo sa pwesto ninyo. Kasi halatang halata na hindi ang taong bayan ang inyong pinaglalaban. Si Apollo Quiboloy ang ipinaglalaban ninyo.
Hindi ba, yung kaso nga ni Kibuloy, kapag nagkaroon tayo ng mga criminal cases, ang nakalagay doon, people of the Philippines versus so and so. Ito, sa kaso ni Kibuloy, ang nakalagay na doon, people of the Philippines versus Kibuloy. People of the Philippines. Anong ginagawa ng mga senador natin? Para sila ang tumayong abogado ni Kibuloy. Pabayaan yung humarap si Kibuloy, harapin niya yung kaso niya, ipagtanggol niya yung sarili niya. Dahil kung talagang wala siyang kasalanan, lalabas po ang katotohanan. Mayaman siya. Ang dami niyang pera. Kayang-kaya niyang kumuha ng mga top-notch na mga abogado para ipagtanggol siya. Pero yung ginagawa ng mga government officials natin, from the vice president down to the senators, na lumalabas na sobra ang pagtatanggol nila kay Kibuloy, ganito ba ang ating mga opisyalis? Pagdating kay Kibuloy, wala nang hiya-hiya. Talagang pinapakita nila sa buong Pilipinas at sa buong mundo na sila ay mga tuta ni Kibuloy. I hate to say that word. Pero sa nakikita ko dito sa mga government officials natin, tuta po talaga ang kinalalabasan nila. Bakit takot na takot sila na ilabas si Kibuloy para humarap sa korte? Yun po ang nasasaad sa batas. Basahin ko po yung a portion lang ng statement ni VP Sara. Dahil alam naman na natin siguradong pagtatanggol niya si Kibuloy. Kaya lang this time, idinamay na naman niya si President Bongbong Marcos. Basahin ko po yung last part ng kanyang statement. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad niyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Nakita niyo na? Para sa akin, ito ay talagang declaration of war ni Sara Duterte against Bongbong Marcos. Kasalanan na naman ni President Bongbong Marcos kung tinutupad ng ating mga kapulisan ang trabaho nila. At humihingi siya ng tawad sa mga miyembro ng KOJC sa kanyang paghikayat at pakiusap na iboto daw si Bongbong Marcos noong 2022. Nahiya ka sa kanila? Mas marami ang bumoto sa'yo kesa dyan sa mga KOJC. Hindi ka nahihiya sa amin? Binudol mo nga kami. Pinalabas mo na ikaw ay part ng unity kahit hindi pala. Dahil sa umpisa pa lang, sinabi mo yan na natapos ang pagiging unity ninyo nung kayo ay naupo na bilang presidente at vice-presidente. Ano ibig sabihin nun? Ginamit mo lang ang mga loyalista. Ginamit mo ang mga bumoto sa inyo. Dahil kung tutuusin, sa totoo lang, majority po ng mga bumoto kay Sara Duterte ay ibinoto lang siya dahil kay President Bongbong Marcos. And that is a fact. Kahit na sabihin ng mga DDS na nagpaubaya si Sara Duterte, look back, makikita nyo, hindi naman talaga tatakbong presidente si Sara Duterte. So bakit nyo sasabihin na dahil kay Sara kaya nanalo si Bongbong Marcos? Bumalik kayo sa kampanya. Kung may mga pagkakataon na nagsosolo si Sara Duterte sa kanyang mga caravans, ganun ba kadami ang tao? Tingnan ninyo, pag si Bongbong Marcos ang nagkakaravan, kahit siya lang at wala si Sara Duterte, makikita natin kung paano siya dumugin ng taong bayan. Tapos magyayabang kayo na kundi dahil kay Sara Duterte? Come on, wake up! Ito ba ang gusto niyo maging presidente? Pagdating sa mga interviews, walang masabi. Pagdating sa national issues, no comment. Pero pagdating sa ganitong mga bagay, tulad nung kay Apollo Kibuloy, agad-agad sasagot. At nahihiya siya sa mga KOJC members dahil hinikayat niya sila na iboto si Bongbong Marcos. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Sara Duterte. Pero kung ito talaga ang gusto mo, declaration of war against President Bongbong Marcos, diyan po natin mapapatunayan kung sino ang talagang mas marami ang supporters. Sara Duterte or Bongbong Marcos. Kung yung tatay mo nga hindi umubra kay President Bongbong Marcos yung taong tinawag ni Duterte na weak leader, gumagamit ng cocaine at lahat na ng klaseng paninira, presidente pa rin hanggang ngayon. Paulit-ulit na nga ng issue ninyo estate tax, magnanakaw, cocaine user, samantalang sa side ng mga Duterte, ang dami, unti-unti, isa-isa, naglalabasan ang baho ng previous administration. Yes, mapapatawad ka ng mga KOJC members, pero hindi ka na mapapatawad ng mga non-members. Mas marami kami. Mas marami kaming bumoto sa'yo para iyo po bilang Vice President. Tapos ganito lang pala ang gagawin mo. Ano ang masasabi ni Amy Marcos tungkol dito? Well, alam na natin, si Amy Marcos talagang BFF ni Sara Duterte.
So ano ang dapat natin gawin sa 2025? Ipakita natin kay Amy Marcos na hindi niya tayo pwedeng budulin. At kung mapapatawad man kayo ng mga miyembro ni Kibuloy, hindi po kami. Dahil sabi nga ni Sara Duterte, we deserve better. Filipinos deserve better. Yes, we deserve better senators than Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, and the rest of your gang. And yes, we really deserve a better Vice President. Kayo po, ano ang masasabi niyo dito sa latest statement ni Sara Duterte? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Ito Mali. Diyos ti Agnina.